Here you go guys, so it's become very dark, the color, because of the herbs, botanical ingredients. Only 2.75 liters for the infused oil herbal for arthritis. So it's only like, it's wasted like almost one liter. Hi everyone! Good morning, good afternoon, good evening to all people around the world. Mabuhay po tayo lahat ng OFW. Shout out to all OFW working abroad. To all Filipinos, mabuhay! So, now, I'm gonna infuse the olive oil. I'm gonna infuse all the herbal, that we gonna need for arthritis or chronic pain arthritis. Again, this is not a cure. Disclaimer po, kasi baka masipa tayo ni YouTube. So disclaimer, this is not a cure. This is just to help ease the pain on your arthritis. Because arthritis, there's no cure of arthritis. Kapag during cold season, the arthritis is gonna come out again. So this is just to help you to ease the pain. This is not a cure. Disclaimer, it's not a cure. Para hindi tayo masipa ni YouTube. Kasi may mga na-delete ng video ko eh. So, ito po. We're gonna use a Salad Master 3 quarts. Oh, sorry. It's not 3 quarts. It's 6 quarts. This is my favorite. Salad Master's 6 quarts. So we're gonna turn on to, excuse me, low heat. Very low heat, guys. So, you see, it's clear. And we're gonna use the cold compress oil. It's cold compress. You can see, guys, the letters, cold compress. So we're gonna use these 3 liters. And for the 3 liters, I have to measure. It's like 2 hours working just to measure all my ingredients, and I couldn't find the other ingredients, so I have to substitute it. So I know I have it, but I couldn't find. So this is a brand new one. We have to cut I need to cut the thing. Rosemary. So this is rosemary. See guys, rosemary leaves. And the other one, mint. See guys, pag nakalimutan yung pangalan, inaamoy na lang. So all of these guys has a measurement. And frankincense, I'm gonna have to, dig the frankincense because it's still in the freezer. They give me some tips for frankincense before grinding it, put it in a freezer. Freeze it for 30 minutes. So while I'm preparing all the ingredients, I freeze already. So we have to stir it kasi para lumubog yung oil niya. So this is how you gonna infuse in warm temperature. If you, in the Philippines during summer, you can infuse by the sun. So you can sun dry, guys, all the ingredients you want. So I'm gonna have a lot of pain relief, pain relief cream or pain relief balm. Like Tiger Balm, right? Hindi na yata uso yun ngayon eh. When I was a kid, I was using the Tiger Balm. And the white flower. See guys, because these are all organic and natural, I'm using a natural spoon. But you can use the stainless steel as well, guys. These 3 liters, it's gonna be only 2.5 liters after infusing kasi mapupunta sa mga herbs yung langis, yung oil. So 3 to 4 hours infusion, guys, for this. I have to add the frankincense, but I have to stir this first kasi namumuo siya sa ilalim. So at least ito, okay siya.
nung na ano ko na stir. So once in a while you have to stir it after 30 minutes or after like 1 hour. It doesn't burn the bottom, guys. So it's very low heat, guys, very low heat. The very low heat. And we're gonna close the lid just like a little bit, not flat. Ingat na ingat ako kasi, oh, I forgot one more. Chamomile. Sorry, guys. Makakalimutin si Inday. Tumatanda na talaga. Buti nakita ko. Chamomile flowers because I always do. It's the best infusion when you do the blender. So, this one is substitute of lemon balm. I have lemon balm, but I couldn't find. I misplaced. I don't know where I put the lemon balm. Too much, too much ingredients for my making soap, making balm. So I misplaced the lemon balm. So that's why I substitute with chamomile. So chamomile is similar to a lemon balm. Yan. And then I'm gonna get the frankincense raisins. I'm gonna show you guys the frankincense raisins. So, nakaangat ang takip para hindi siya magkaroon ng moisture. Kasi yung moisture na yun, hindi maganda sa mga cream. Kasi yun ang magiging cause ng molds. So, kaya kailangan, once nag-i-infuse ka sa apoy na ganito na very low heat, huwag mo yung ipaplat na ganon. Kailangan ay medyo nakaangat. So, that's another tips. This is my frankincense raisins, guys. It's measured already. They advise me to frozen before grinding it because yesterday I grind frankincense that I add on my, on my soap, and it's nag-sticky siya, para na siyang lastiko. It's like plastic. So at least when it's frozen, it doesn't gonna be sticking. See guys, so many ingredients for severe or chronic arthritis. It's not a cure. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. It's not a cure. It's a cream to help ease pain, not a cure for arthritis. It's not a cure. Medyo maingay, guys. Pasensya na. So, almost everything of my ingredients, I grind. Especially kalonji. Kalonji seeds, you have to grind it. Ang bango. Kaya lang masakit sa ilong. Ito yung frankincense, guys, na nilalagay sa pangtuob. Diba? Ang galing, hindi nga siya nag-sticky. Very good tips yung nagbigay sa akin ng tips. Mga expert kasi yun, guys. So, every time I make my recipe, I always consult the expert. Of course, I have to pay the expert monthly. Kasi it's not every day I consult. Only when I have to make like this. So, I consult them. Wow, very good tip. So, that's a good tips, guys. It didn't stick on my blender. Because yesterday, it was sticking on my blender. Nice. Papa ng amon. Takot sa ilong. Sayang o ng mga amon sa tagbiran. Linis naman ang kamay ko, guys, kasi naghugas ako mabuti. Kakatapos ko lang maghugas ng mga pinagkainan, ng plato. Kasi nagluto ako. Ayan. Diba? So, measure na din yung frankincense ko, guys. Ayan. Kailangan kasi ihalo siyang mabuti. So, we always use olive oil to infuse because that's the best one to use for infusing. Because olive oil, it penetrates the
yung kaloob-looban, the inside part of all, it penetrates the herbs, the flowers, and it extract properly all the nutrients. Unlike the other oil, it didn't do the job the same as olive oil. So the best using it for infusion is olive oil. So we're gonna let infuse for 3 to 4 hours. Then after it's infused, I'm gonna show you guys how it's look like. The color when we start right now. So after 4 hours, I'm gonna show it to you guys. So every hour you have to stir it. You know, it's better to stir at least every 1 hour. Hey everyone! Now, we're done doing the infusion. It's set overnight already to be cooled down. So now, I'm gonna show you what is the color after 4 hours infusion after overnight. That's sitting, cool it down. Here you go, guys. So it's become very dark, the color, because of the herbs, botanical ingredients. So, of course, you're gonna need this. And I'm gonna wear gloves. Nanibago ako sa aking goggles. Kasi eye protection to, guys. Kasi alam niyo na, there's a cayenne chili pepper ingredients on it. So, this infusion is for the arthritis. You know, disclaimer, kasi baka masipa tayo ni YouTube. So, disclaimer, this is not the cure for chronic arthritis. This is just a botanical herbal that I infuse, and I'm gonna make it a balm for arthritis, but it's not a cure. Disclaimer, it's not a cure. It's just gonna help to ease the pain. Because arthritis, there's no cure of arthritis. During cold season, the arthritis is gonna come back and you're gonna have more pain. So, of course, protection for the eyes. And gloves, kasi mahirap na. Baka mamaya, kahit maghugas ka ng kamay, syempre, alam niyo na, pag maanghang, dumidikit yan sa ating mga skin. So it's gonna stick on our skin, so that's why I'm gonna use this. I need a proper sando. Shadow naman yung maliit. Pwede na rin. Lumubog. Tatapon kasi sa ano. Teka, kailangan natin itong haluin. Kasi para para makatas yung nutrients nito. Oh, I'm gonna need the plastic to use for the garbage. So after you infuse the olive oil with a lot of herbs or any herbs that you really need for your salve or cream, you have to use a mist cloth and paga or press it, squeeze it to get the infused oil. Mauubos na naman ang aking lakas. It's gonna drain again my energy when squeezing all the liquid or the oil. Now, dapat kasi may pang-press ako nito eh. Mas maganda kung may pang-press eh. Wala akong machine, guys. At wala pa akong bili ng mga machine para mapadali ang ating trabaho. So, ito na siya. Didiretso ko na siya sa plastic. Yan. Yan. Trabaho, pero talagang ganon. So, gusto natin makatulong sa community. Kaya ito, nagpapakahirap ako magawa ng ganito.
Ang purpose ko guys, ang goal ko ay makatulong sa community. Yung mga taong nahihirapan. Naamoy ko. Masakit sa ilong yung amoy. Because there's a black pepper on it and cayenne pepper. So I infuse in 3.5 liters of oil. So I can make a lot of balm or salve that can help pain, joint pain. It's not a cure. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. It's not a cure. It's just a salve or cream or balm to help to ease the pain. Because the arthritis or joint pains, there's no cure on it. It's depend on the person that having that joint pain or back pain. It's depend on you guys if you want to be cured. You have to diet your food. So prevention is always better than cure. Even you take a lot of medicine and you don't do the diet, you're not gonna be cured. Madikit sa kamay. And there's a turmeric also in it. Nilagay ko na nga lang sa lababo para hindi ako mahirap. Mamaya ko na lang siya dadamputin. Nilagyan ko ito ng ano masa. Parang hindi aabot ng 3 liters ang makukuha ko dito guys sa aking infusion. Kunti nga lang para mag-press ko ng gusto. Ganyan, dumidikit sa kamay eh. Maano siya guys, maduming gawin, matrabaho, madumi. At pag kumapit sa skin mo yung kulay niya, tagal matanggal. Kahit nakaligo ka na, nandun pa din yung kulay ng turmeric. Kahit yung sa cheesecloth guys, hindi natatanggal ang kulay ng turmeric. Nagiging kulay dilaw na yung white cheesecloth na ginamit ko. Kaya magandang pang kulay sa damit guys ang turmeric. Pag gusto niyo ng kulay dilaw, turmeric gamitin niyo, pang tina, maganda. Natural pa siya. So guys, ganyan kahirap ang magawa ng mga salve, balm. Yan, di ba, mga mahal ang ano, yung mga pain reliever. Kasi mahirap magawa. Sila, yung malalaking company, machine pa ang gamit nila. Eh, lalo naman yung kagaya ko. Na small, ano lang, nagsisimula pa lang sa small business. So, syempre, maraming matatanda may problema sa, yung nga, joint pain, arthritis, kailangan nila ng pain reliever. At least kahit pa paano makatulong, makaalwan-alwan to sa kanila. Yan, mauubos talaga lakas ko nito. Gabi pa naman ah. Maraming masasayang na oil nito. Pero wala tayong magagawa. Ganda rin talaga. Tambak na nga lang dito sa, sa sink. Mamaya ko na lang punpunin. Kasi magkakalat eh. Malalagyan pati yung aking pinrest ng oil. Tama, makapit sa kamay ko yung buhag tag. Sayang, di ba? Kita nyo naman dilaw na dilaw. Kasi yung turmeric. Kunti-kunti lang guys, para hindi ako mahirapan magpaga. Mahirap kasi magpaga eh. Tapos yung tining nito, hindi mo siya pwedeng isama pag nagawa ka ng balm. Kukunin mo lang yung clear na oil. Kasi titining pa to eh. Gawa yung mga pinong-pinong powder, sumasama yan, tumatagos yan sa cheesecloth. Kaya yung matitira nito, yun ang gagawin ko namang ano, siguro pang sabon. May menthol effect yun sa sabon. Maganda sa sugat pag ganun, pag may ano sili. Parang na ano pa rin, nasingaw sa mata ko guys. Kahit may goggles na ako. Nararamdaman ko sa mata. Kagabi nga, nung sumingaw to nung habang ini-infuse eh. Umaano yung ilong ko, humahapdi. So, to make it clear to you guys, the ingredients of skin balm for eczema is more than half is different than pain reliever balm. So, there's a difference. That's why you have to do the separate infusion for the arthritis and for the itchy skin or eczema. So, this one, you cannot use this for eczema because of the black pepper and chili pepper ingredients. Pinapawisan ako. Ba naman lahat ng lakas mo magpupunta dito eh. And make sure guys, the container that you're gonna use, it's really dry and clean. And I'm using the salad master cookware for infusion because to protect the nutrients of all the herbal and botanical. Marami naman akong nilinisan pa. Ilagay na natin siya dito. May tumalsik na ano. Okay lang. Mahirap ang walang assistant guys. Mano-mano, sarili mo lahat. Ikaw lahat ang gagawa. At ako guys, pag ako may ginagawa, lalo sa cooking, mas gusto kong ako lang mag-isa ang gagawa lahat. Kasi ayoko magkaroon ng problema yung ginagawa ko. So kung magkaroon man ng problema, at least ako lang ang mananagot, diba? Kasi kung may kasama ka, may katulong ka gumawa, may katulong kang mananagot. So kung ang kasalanan ng kasama mo, pati ikaw damay, at least pag mag-isa ka lang, ikaw lang ang mananagot talaga. Tsaka mas pulido ang trabaho ko guys pag ako lang mag-isa.
Yung walang nakikialam. Dami na nitong magagawang ano, pain reliever. Kaya lang, wala pa yung mga ingredients ko guys, hindi pa nadating, in order ko pa sa Amazon yung iba. Yung iba, nabili ko na dito sa isang store. Isang store lang yun, walang ibang malayo nga dito sa Surrey, sa ibang city ko pa siya binili. Kasi wala din siya, hindi ko yung sa Amazon sa US lang siya pwedeng i-deliver eh. Hindi siya ma-deliver dito sa Canada. Tapos yung isang ingredients, abutin pa ng mahigit isang buwan bago pa dumating dito sa Canada. So, kaya naghanap ako ng substitute dun sa ingredients na yun. Marami naman kasing herbal na magkakahawig ang gamit. So, dalawang klaseng herbal yung sinubstitute ko guys. Then, sa next sigurong gawa ko, pag nag-infuse ako yun, nandiyan na yung aking isang ingredients na nahuli. Nakalat oh, lalo pag wala kang katulong. Sakit sa lalamunan pag nalalanghap ko. I think I need a bottle to transfer that one. So, kuha muna ako ng bottles guys para i-transfer yung aking nagawa. Kailangan ko ng papel. Para aking buksan ito kasi didikit. Saan kaya yun? Malaking bote. Ay, ayun. Ay, may laman. Iba kasi marami kasing klase itong mga infuse ko guys. Iba-iba kasi yung mga infuse ko guys kaya hindi siya pwedeng magkakahalo-halo. Iba yung sa sabon, iba yung sa allergy. Nahihilo tuloy ako kasi nasusupukit ako sa aking eyeglasses, sa aking ano nga bang kukunin ko dito? Imbudo. Imbudo. Ayan. Kailangan natin ng imbudo. So, malinis to guys kasi olive oil lang naman ang laman nito. I-olive oil din naman yung in-infuse ko, so malinis siya. Cold compressed olive oil guys. Powerful ito. So, ito pala ang nakalagay pa yung isa, kaya hindi naman ito yung ginamit ko. So, papalitan ko ang label nito later. Mali yung label na nakalagay, so papalitan ko yan guys. Hindi ko pa pala napalitan. Akala ko kasi napalitan ko, nakalimutan ko. Supposed to be yan yung lalagyan ko nung nag-infuse ako nung nakaraan. Hindi, gumamit ako ng ibang bote. Hindi yan yung ginamit ko. Kasi hindi ko yan makita. Alam niyo na tumatanda na tayo, nakakalimutan kung saan ilagay. Matigas ang kanyang katawan. Matigas, parang wala na akong lakas, kakakain ko lang. Dami ko nang kinain para may energy ako. Kasi 1 meal a day lang kasi ako guys eh. 1 meal a day nga, di pa rin pumapayat. Kasi nga may problema ako sa pagtulog. Nakatulog ako kanina, madaling araw na 4 AM na. Tapos nagsimba pa ako guys. Buti na lang hindi ako inantok sa simbahan kasi ang ganda ng kanina. Ng sermon. Talagang lakas, hindi ko na mapilipit. Masakit yung kamay ko, yung balikat pala. Hindi kamay, yung balikat. Pag kulang ka sa tulog kasi may mga sumasakit sa katawan. Kaya kailangan ko na rin ng arthritis cream. Aminado na tayo guys, nagiging guranot na tayo, tumatanda na tayo. Hindi tayo pabata, patanda tayo. Aminin man natin yan sa hindi. Yan, susumpungin tayo ng mga arthritis pagtanda natin. Kasi yung katawan natin, hindi na yan masyado nagpapangsyon. Kumbaga sa pako, kinakalawang. So, kasi hindi naman natin lahat ng nutrients, hindi natin na nakakain. Tapos lalo na ako, kagaya ko, yung katawan ko, wala nang appendix. So, wala nang nagpo-produce ng natural antibiotic. Kasi ang appendix natin siya ang nagpo-produce ng natural antibiotic. So, pag natanggal, aminado na tayo guys, nagiging guranot na tayo, tumatanda na tayo. Hindi tayo pabata, patanda tayo. Aminin man natin yan sa hindi. Yan, susumpungin tayo ng mga arthritis pagtanda natin. Kasi yung katawan natin, hindi na yan masyado nagpapangsyon. Kumbaga sa pako, kinakalawang. So, kasi hindi naman natin lahat ng nutrients, hindi natin na nakakain. Tapos lalo na ako, kagaya ko, yung katawan ko, wala nang appendix. So, wala nang nagpo-produce ng natural antibiotic. Kasi ang appendix natin siya ang nagpo-produce ng natural antibiotic. So, pag natanggal yun, wala nang magpo-produce ng natural antibiotic. Kaya, karamihan sa mga nasusurgery sa appendix, guys, tumataba. Kasi, ang natural antibiotic na pinoproduce ng appendix natin, yun ang tumutulong sa pagda-digest ng ating mga food na kinakain. At pag tumutulong, hindi lang pala pagda-digest, nagsusupply ng mga nutrients sa iba-ibang parts ng katawan natin. Tumutulong ang appendix. So, correct me if I'm wrong, guys. Kasi hindi naman ako nag-aaral ng mga ganun, guys. Nababasa-basa ko lang. O baka mali yung basa ko. Matrabaho. Ang hirap pala ng yung gusto mong makatulong talaga sa kapwa. Ito, ganito. Ang goal ko naman talaga makatulong sa iba eh. Hindi ako makasarili, guys. I care others. Kaya ito, nagpapakahirap ako gumawa ng mga ganito. To help yung mga may masasakit sa katawan. Di ba
Guys, maitim na yung kulay niya, oh. Naging dark green siya or parang gray. Kasi yung mga mixture ng ingredients. Pero pag sa tela nyo siya nilagay, yung tela nagiging kulay dilaw kasi gawa ng turmeric. Dark green siya. Pag titingnan nyo yung kulay ng ano, ng ito, ng parang yellow green na dark. Kita nyo naman yung ano, yung tissue paper. Yung paper towel pala. Iba pala yung tissue paper, paper towel. Ito siya, oh. Tingnan nyo, naging dilaw na siya kasi ginawa ko siyang pamahid. So yun yung natural color ng turmeric. Super mamahal pa ng ingredients, guys. Lalo yung isa na hindi pa dumating na order ko, guys. Super. $200. Ano lang siya? I think 500 grams, $200 guys ang price sa Amazon. See? That's how it's a US dollars ang presyo niya, guys. $200. Yung isang ingredients na para sa arthritis. So hindi siya dumating kaya naghanap ako ng substitute na ingredients. At dadating siya ay sa March pa. February pa lang ngayon. Eh, gusto ko nang gumawa kasi dapat sa March naka-ano na to sa online. Nakalagay na sa aking website dapat. Hindi pa kasi ako guys naglalagay sa website ko ng aking mga sabon sa salbe kasi gusto ko kumpleto lahat. May salbe, yun nga para sa arthritis, para sa Makati, at yung sabon. So kailangan kasi pairing siya. So hindi pa makakapagawa ng lotion kasi mas mahal ang ingredients guys ng lotion. At super dami ng ingredients ng lotion. So ito lang muna na para sa joint pain, arthritis, at para sa Makati or eczema, pero hindi siya cure. Guys, sa disclaimer, it's not a cure, it's just to help to ease the itchiness and pain. Ilagay niyo sa isip niyo ha, hindi siya cure kasi ang eczema at ang arthritis ay walang gamot. Napapahupa lang ang sakit at ang pangangati, pero pag kumain kayo ng mga pagkain na malalansa para sa eczema, ay magpi-flare up siya ulit. So nasa sa inyo na yan. Kung gusto niyo lagi kayong may Makati, sige, kumain kayo ng mga bawal. At kung gusto niyo lagi masakit ang inyong joint pain, kung gusto niyo lagi kayong may joint pain at masakit na likod, ay kumain kayo ng mga nakakapagpasakit sa katawan. Kumain kayo ng matatabang pagkain at mga yung nakakapagpamaga ng mga kasukasuan at joint. Pinapawisan ang mata ko dahil sa sa goggles. Hindi kasi ako sanay gumamit nito eh. Pag nagawa nga ako ng sabon, hindi ako nag-goggles eh. Kasi nga pawisin ako, madali akong mainitan. Kunting galaw-galaw lang, papawisan na ako niyan. Ayan. Matrabaho ang gumawa ng sabon at yung ganito. Kasi pagkatapos mo pa maggawa, ikaw pa din ang maglilinis. Ikaw na nag-infuse, ikaw na naggawa, ikaw na lahat, ikaw pa rin ang maglilinis. Maghuhugas ng mga ginamit at maglilinis ng kitchen counter. Kasi wala namang ibang magagawa nun, kundi ako lang kasi mag-isa lang ako dito. Kahit naman nandito ang aking asawa, hindi rin naman yun maasahan kasi ang alam lang na trabaho nun ay computer. Ako lahat, physical work ay ako. Tagaluto, tagalinis, lahat. Lahat. Ako ang gagawa sa bahay. At mapasalabas ng bahay, nung nandun ako sa bahay niya, sa US, ako din lahat. Nag-garden, naglilinis ng bahay, naglalaba, lahat nagluluto. Tigasin ako guys, tigasin. Alam niyo na yung meaning ng tigasin. Tagasain, tagaluto, tagalaba, tagalinis, ano pa. Alam niyo na kung ano pa yung iba. Huwag niyo nang itanong. Alam niyo na yun. Wala na talaga ako. Ano ba yan? Ba't ganito nangyari sa katawan ko? Ang hirap talaga ng kulang sa tulog. Hindi ka kulang sa energy. Hindi pa kasi ako kumain ng bawang. Dapat pala kumain ako ng bawang bago ako nagawa nito. Kasi more energetic ang katawan ko guys pag kumain ako ng bawang na binabad sa supa. Tsaka yung black garlic. Hindi pa ako kumain eh. Bala ko kasi mamaya pa akong kain. Kasi nasobrahan yata ako ng kain. Kinain ko yung natirang pansit na pinadala sa akin ng aking friend. Galing sa birthdayhan. Tapos may pizza pa. Ay, 1 meal a day nga lang. Pero ang dami ko namang nalamon. Ay, naku, wala talaga lakas na. Sayang yung ibang mga oil nito. Hindi ko masyadong mapaga. Kaya walang magagawa. Ganun talaga. Ayan. Tapos titining ko yan guys. Yung tining yan hindi pwedeng gamitin. So hindi ko alam kung anong gagawin ko sa tining. Sa akin na lang siguro. Gagawa na lang ako ng para sa akin yung very strong. Yung sa tining. Ayan, malapit na ang umagang kay ganda. Ay, hindi ka. Namula o, tinan nyo yung mukha ko, namula o. Sa pagpapaga ng ng ganyan. Nakakapapula ng mukha kasi lahat ng energy mo lalabas talaga. Okay guys, I infuse 3.5 liters. Now I only get 2.75 liters guys. So a lot of wasted oil goes on the powder and so I have to change this because I need to put a new name on it. I put in remove so I'm just gonna tamper it. See guys, ang daming nasayang 3.5 liters. Ang lumabas ay 2.75 lang. See? Napunta siya lahat guys ha. Yan diyan siya lahat napunta. Ito. Kasi parang may mapipiga ka pa kaya lang wala na akong lakas guys. So ito, matatapon na yan. Kasi hindi siya pwede sa plants guys because of oil. It cannot be fertilizer for the plants because of oil. So it's not good for the plants too much oil guys. So I'm just gonna put that in the garbage. So guys, only 2.75 liters for the infused oil herbal for arthritis. So it's only like it's wasted like almost 1 liter of oil. It goes to this. So hindi ko na siya mapaga guys. I couldn't press anymore because I don't have a lot of strength. Kaya ayan, daming nasayang, ganun talaga, marami nasasayang. So ayan pa siya, yung mga tumulo-tulo diyan guys. So sayang yan. Marami pang magagawa sana yan na cream. Kaya lang, syempre, makalat kasi ang gamit natin ay mano-mano na cheesecloth. So ayan yung isa o dalawang klaseng cheesecloth ang ginamit ko guys. So huhugasan ko na yan lahat. Sayang na yan, yung mga dumikit dito, ayan hindi na yan makuha kasi may mga ng herbs. Kailangan kasi malinis yung igagamitin natin na oil para sa salvi or balm.
So, ayan na siya. 3 liters. Ang ginamit ko guys ay itong ganito. Oh. Ayan oh, isang ganito. Tapos ito bagong bili to, binawasan ko pa siya ng half liters. Kaya 3.5 liters ang ginamit ko. So, ang nakuha lang natin ay 2.75. Tapos itong 2.75 guys na infused oil, ang magagamit lang natin dyan ay mga 2.3. Kasi yung tining yan, magkakaroon pa yan ng tining na hanggang dyan. Oh. Yung tining hindi natin yung pwedeng gamitin. Ang gagamitin lang natin ay yung malinis na oil. So, ganun ang rules guys sa paggagawa ng balm. Para yung balm ay maganda, hindi siya magaspang. Kasi pag ginamit mo pati yung tining magaspang, okay lang siya sa sabon, pero sa salve or sa balm, kailangan makinis kagaya nung nauna kong ginawa na eczema cream or para sa allergy. It smells so good guys because of other ingredients. Like I add cardamom on it guys. That's why it smells so good. And the black pepper also smells good. And what else? I'm not sure if I add lavender. I have to check my list. So yeah, it smells so good. I like the smells. Kaya lang maanghang ito. Hindi ko pwedeng ikus sa mukha ko kasi panigurado hahapdi ang mukha ko niyan. Kailangan lang talaga to sa mga joint pains. Hindi siya pwede sa sugat guys. Well, kung gusto niyo maanghang yung sugat niyo, pwede rin.